Mula sa Bulacan, nakatutok si Patrick Gupo. Patrick, ano na ang sitwasyon dyan at ano ang hakbang na LGU para solusyonan ang pagkalat ng usok? Zarina, patuloy na binabantayan ng mga otoridad ang sitwasyon sa Navotas Sanitary Landfill na nagdulot ng makapal na usok na nakaapekto hindi lamang sa Navotas kundi maging sa ibang mga karatig bayan. Naganap ang sunog sa landfill bandang alas 8 ng gabi noong April 10. Ayon kay Navotas City Mayor John Ray Tiangco, agad na nag-mobilize ang lokal na pamahalaan katuwang ang Bureau of Fire Protection ng Kamanava para agad makontrol ang apoy. Kaya naman ang lokal na pamahalaan ng Navotas para hindi na kumalat pa ang sunog ay nagpagawa ng kanal sa paligid ng apektadong lugar at patuloy ang kanilang soil covering o pagtatambak ng buhangin para maapula ang apoy. Nakipag-ugnayan na rin ng LGU sa Maynila at DPWH para sa karagdagang kagamitan tulad ng thermal scanner at dredger habang gumagawa na rin ng access road para mapabilis ang responde ng mga otoridad. Samantala, umabot sa 150 na mga pamilya o higit 600 individuals sa barangay Salambao sa Obando, Bulacan ang inilikas dahil sa makapal na usok mula sa landfill. Ayon sa mga residente, amoy goma ang usok at pansamantalang natigil ang kanilang pangisda dahil sa pangambang kontaminado ang tubig. Patuloy namang minomonitor ng DNR ang air quality, partikular ang PM2.5 na maaring pumasok sa baga at magdulot ng panganib sa kalusugan. Pinapayuhan rin ang publiko na magsuot ng face mask at iwasan muna ang paglabas ng bahay kung hindi kinakailangan. Nagsasagawa na rin ng water sampling ang ahensya at inaasahang lalabas ng resulta sa susunod na linggo. Naghatid naman ng tulong ang Navotas LGU sa mga apektadong residente, kabilang na ang pamamahagi ng ayuda, face masks at serbisyong medikal. Kaugnay nito, pinag-aaralan na ng DNR ang posibleng pagsasampa ng kaso laban sa dating operator ng landfill na Fileco dahil sa umano'y hindi kumpletong pagpapatupad ng closure at rehabilitation plan na posibleng naging dahilan ng sunog. Yun, ang priority talaga natin ngayon ay masugpo itong sunog at yung kalusugan ng ating mga kababayan. Pero siyempre, nasa karapatan rin natin na meron tayong mga legal action. Pero dapat unahin muna natin yung kalusugan at yung sunog po ngayon. Na kailangan muna natin siguraduhin ang kaligtasan ng ating mga kababayan. Pero sa nangyari ho talaga ngayon, dahil ang Ubando nga ho ang masyadong tinamaan ng epekto, dahil lalo na sa aming mga naghahanap buhay ay hindi po talaga nakapagtrabaho. Kaya dapat po talagang managot ang may kung sino man po yung dapat na nagkasala sa issue po na ito. Zarina, sa ngayon patuloy ang monitoring ng autoridad habang inaasahan ang resulta ng air at water quality test bago payagang bumalik sa kanilang mga tahanan ang mga inilikas sa residente. Nakatakda rin ang isang technical meeting kasama ang Fileco, DNR at mga opisyal ng Navotas at Ubando para tukuyin ang pananagutan ng operator at ang susunod na mga hakbang na para maiwasan ang kaparehong insidente. At yan ang ulat mula rito sa Ubando, Bulacan. Balik muna dyan sa studio. Maraming salamat, Patrick Gupo.